So ngayon ay magkukwento na po kami ng mga ginawa namin before kung paano namin naipasa ang board exam. So sa'yo, Sir Mads, paano mo ba naipasa ang board exam? Ano po yung mga tips na ginawa mo from preparation to... Okay, so I graduated March 2019 and the board exam will be on September 2019. So parang ilang months na lang yung preparation bago yung board exam. And one thing ay nape-pressure ako. Siguro dahil sa award nung graduate ako. So, there are a lot of people telling me na baka maging top notcher ako kasi I do have an award that time. Magna cum laude. Yeah. So, but to tell you honestly, my major is TLE. At hindi basta-basta yung scope na kailangan mong pag-aralan at hindi lang ito makukuha sa ilang months na. Yeah. So, I suggest na to all aspiring edoc or teachers nowadays, especially taking up TLE-related courses or major, ngayon pa lang ay kailangan mo na magbasa at mag-aral ng iba't ibang scope na lalabas or coverage sa board exam. Kasi for my case, ayan, so masyadong hindi napagtutukan yung major ko na TLE. Kasi during that time na nag-attend ako ng review center, kasi hindi lahat nabibigay. Unang-una ay dinidiscuss nila yung Gen Ed, followed with professional education na more on situational. Yes. And usually sa review center kasi they tend to tackle the TLE major on the last part, particularly mga 1 month before the board exam. 2 days lang po yung major namin. 2 days sa TLE. Okay. Napakahirap siya kasi yung product pa kami ng K-12. At yung iba na po yung curriculum. From TLE to BTLEd na yung pangalan ng aming major, di ba? So yung major ko po is Home Economics. So akala ko nung time na yon, Home Economics lang yung lalabas lahat-lahat sa board exam. Na-shock po ako dahil nung kumuha po ako ng board exam, binira po ako ng drafting, lahat po ng scope ng TLE ay lumabas po siya. Parang same lang nung old curriculum. Kasi hindi naman puro home economics yung lumabas, kahit major ko po is home economics. Lahat-lahat po ay lumabas sa board exam. So, expected na po sa lahat ng kukuha ng board exam para po sa mga TLE. Kahit may major ka po, dapat nyong aralin yung mga iba pang scope ng TLE kasi lalabas po siya at hindi lang po siya mag-focus sa inyong major. Pero sa inyo, ilang days po? For our review, nung time na yun, parang almost 1 month. 1 month? Yeah. 1 month preparation, so every week the schedule for the different areas or scope ng TLE. So my tips in acing the board exam, especially for the TLE major, as what I have said, that you need to prepare ahead of time. Yeah. So now pala, kailangan nyo na magbasa at mag-compile ng mga reviewers in preparation for the board exam, especially for the TLE. Okay, number 2, okay, you need to explore, and also if you do have friends from the other review center, you need to ask or exchange with the reviewers because not all information is being taught from one review center. Yes. So you need to exchange ideas. The term there is collaborative. Okay? So you need to collaborate with your friends because no one is an island. Yeah. Kasi isa po sa mga na-realize ko, Sir Mons, the more na nagsishare ka po ng blessings or like ng reviewer mo, malaki talaga yung possibility na papasa ka sa board exam. Kasi hindi ka po naging selfish kasi alam naman ni Lord kung ano po yung desire ng heart mo. Good yung intentions mo or yung desire ng heart mo. Bibigyan talaga ni Lord yung, yung panalangin mo. So, lalo na kapag board exam tapos hindi ka nagsishare ng mga reviewer mo kasi ayaw kang lamangan, ayaw mo na makapasa rin yung friend mo or yung mga classmates mo, talagang sigurado parang hindi ka po magiging successful sa ganung attitude. Yeah, I can relate with your what you say a while ago. Kasi the moment you are humble, na in-endow mo yung self mo or you became down to earth, mas na-appreciate pa ni Lord yung self mo. Like example, ikaw, napakayabang mo na kahit hindi mo pa nakuha yung title mo na magiging LPP. So how much more na magiging LPP ka, diba? Yeah. Mas yayabang ka kung makukuha mo yung bagay na gusto mo. Si Lord po talaga napaka-fair niya at kahit hindi mo pa nakuha yung gusto mo at kahit nakuha mo yung gusto mo pero humble ka pa rin kasi yung mga humble ay tinataas ni Lord. Okay. So ano po yung preparation mo nung ginawa nung from the start, like sa pag-review, like kinukulong ba yung sarili mo, hindi ka ba na-Facebook, ganun-ganun? During that time, I seldom posted na on social media. So I scheduled the time that I could open my Facebook and other social media account.
So ayan po, I borrowed reviewers from different sources like the books and the hard copy. So I read a lot of questions to supplement my ideas about the different components of the board exam. So yun, nag-schedule ako kung when ko i-open yung social media ko kasi nga I tend to pressure kung anong nakikita ko sa social media. And there are a lot of people, especially yung mga neighbors, telling na they're expecting na magpasa at pagpapasa talaga sa board exam. And knowing that fact na meron akong title, syempre mape-pressure ka. Correct. And also, I posted a lot of notes on my boarding house. Lahat ng pader or paligid, ayan, I posted cartolina and Manila paper. So every time I woke up in the morning, so I could see a lot of a lot of philosophy of education, a lot of carpentry tools, and so on. So ayan, so mas marirecall ko siya the moment I wake up in the morning. And also, I posted my name on top of the ceiling. So the moment I woke up again, I could see my name at the top of the ceiling that I am already an LPT. Correct. But not an LPT, but nakalagay doon na top notcher. Yes. Kasi, bakit top notchers? Ako hiniling ko rin na kay Lord na sa Lord maging top notcher ako. Kasi, yung itinuro sa amin sa review center na kapag hiniling mo na magiging top 1, kahit hindi ka magiging top 1, pero magiging top 2 ka. Yeah. Kumbaga, dyan ka pa rin sa top 10 yung bagsak mo. Kasi kung hiniling mo kay Lord na like, Lord, kahit 75 na, pero ibigay ni Lord 74, diba? Bagsak siya. So dapat kung gusto mong humiling kay Lord na papasak ka, dapat hiniling mo na top 1. Like sa aking nag-viral na video, like umabot na po ngayon ng 1.5 million views po siya. Isinigaw ko talaga sa kay Lord na, Lord, sana mag-top 1, mag-top 1. Pero kahit hindi pa ako naging top 1, at least naipasa ko po yung board exam. Pasado pa rin sa board exam. In-encourage po kami ng Carl Balita na humangad ng mataas, humiling ng mataas kay Lord kasi sigurado na papasa ka talaga sa board exam. Pero with hard works, dedication man also sa iyong sarili. Kahit umangatin ka sa review center, kailangan mo ring mag-self-review, right? Magbakbakan pag-review sa iyong sarili. Kasi sa amin, twice a week lang po yung review namin para sa review center. Like Monday to Tuesday and then Wednesday, the rest na po ng time na yon bakbakan na. Ilang months po yung preparation mo para sa pagkuha ng board exam? Ayan, starting from March, and then April, May, June, July, August, September, almost 6 months. 6 months. Wow! Amazing! Sir Amado, lalagay po siya ng mga notes sa dingding, sa mga pader dingding. Ginawa ko rin po yan. Tapos, every morning, pag gising ko, sabi ko sa sarili ko, good morning, top notcher. Ganun yung sabi ko. Yan, sinasabi ko sa sarili ko, good morning, top notcher. Good morning, LPT. Parang naging positive ka na papasa ka sa board exam. May power kasi yung bunganga natin eh. The more na dinedeclare natin na papasa ka talaga. Sa'yo, 6 months yung preparation sa board. Akin, 3 months lang at hindi po siya gaano katagal yung preparation ko sa board exam. Lalo na ngayong December, maraming activities sa church. Alam niyo ba guys, kahit maliit lang po or hindi po masyadong katagal yung preparation ko sa board exam, pero yung pagre-review ko araw-araw, talagang siksik po siya, pulido po yung pagre-review. Kahit nagsi-CR ako, kahit nasa jeep ako, kahit lumalakad ako, Sir Mads, nagre-record po ako ng voice ko. Binabasa ko yung Gen Ed, tapos pinapakinggan ko po siya, like sa series, tapos nanonood po ako ng mga tutorial sa YouTube, para kahit, kasi kanugos ang time, no? Kanugos ang time ba lang na nag-travel ka tapos wala ka may ginahimo. So, ganun ako sa mga video ni Sir Melvin Moracho, yung ibang mga lectures sa YouTube. Pagkatapos, kumakain ako, nanood pala ako ng mga YouTube about sa Facebook. Ikaw, yung sa Facebook mo, nung time na yon, nag-stop ka talagang mag-Facebook? Yeah. Akin, Sir, parang taliwas pa tayo sa part na yun. Kasi, active pa rin po ako. Kasi as a vlogger, no, siyempre mag-post ng mga updates sa yung page. Pero ginagamit ko po siya in a right way, guys. Kasi, anong time na nag-prepare po ako ng board exam, lahat ng page na pinalo ko, para lahat ay puro related sa board exam at mga reviewer na gano'n. Kasi kahit nag-scroll po ako ng Facebook ko or ng Facebook page ko, ng TikTok, ng YouTube, lahat ng lalabas, puro board exam talaga na like mga questionnaire, di ba, mga reviewer. Pero dapat alam mo kung paano gamitin yung Facebook o yung mga social media, lalo na kung nagprepare ka ng board exams. Naniniwala ka ba sa mga pamahiin, gano'n? Pamahiin bago yung board exam. Bago ng board bago at after ng board exam. Actually, hindi ako naniniwala na kailangan suotin yung
Pula. Pula. Okay, hindi ako sumuot ng pulang underwear during that time. Pero yung lapis ko, kasi I prepared 3 pencils. So yung unang lapis ko ay pinatulis ko with my sister kasi LPT na siya. Yung dalawang lapis na natira ay pinatulis ko with my mother and father. So 3 yung lapis na prepare ko. During that time, ako isa lang. My friend asked me na pumunta daw kami sa 7 churches bago yung board exam. Hindi naman ako naniniwala doon pero sumama ako. At ayun, kasi it doesn't matter naman whatever the religion it is. Yes. Ayan. So ayan, pumunta kami ng 7 churches bago yung board exam. Ayan, so aside from the tips I have mentioned a while ago, and every day ako nagpe-pray kay God na ibigay na sa akin yung lisensyang ito. Pero guys, yung pinakamababang rating ko talaga is yung expected na major. Same. Mababa ng major ko, pero pasado sa 75 na kailangan mo i-meet yung ganong percentage. Hindi na ako naniniwala sa mga ganong mga beliefs. Pero nang time na yon, sabi ko, sige, try ko gumamit sumuot ng red na brief nung pre-board. Pre-board yan ha, pre-board. Naipasa ko yung Prof Ed, pero bagsak ko. So, bagsak ako sa message. Bumili ka talaga ng underwear? Pero may red talaga ako na underwear. Hindi ako bumili ng underwear, pero may red ako na underwear. Yung po yung sinuot. Sabi ko, try kung effective. Tapos, effective sa Prof Ed. Siguro nag-CR ka nung time na yun. Nung pre-board, nasira yung zipper ko. Okay. Nung exact na board exam na talaga. Sumuot ka ng red? Sumuot ako ng red, pero yan kasi yung last ko na... Okay. Kasi sa city ako, nagbo-board. Yung brief ko is, dalawa lang yung brief ko, guys. Yung ubalabas sa malapos ang time na yon. So, red, brown, ganun. So, nung time na yon, timing, red yung natira. So, sunod ko yung red. Pagkatapos, sabi, before na yan, pagpasok ko ng room namin, sabi ng classmate ko, dapat write daw yung step, yung red. So, left yung step ko. Pagkatapos, hindi ako pumunta ng mga 7 churches. Hindi pa ako pumunta ng mga ganun. Pero pinuntahan namin yung room namin at nag-pray po kami doon. Ahead of time. Nag-pray po kami sa room na yon. Iniyak kay Lord before, bakbakan din ng pagre-review. Pray with action talaga, pray with action. After ng board exam, sabi ng classmate ko kasi, ni Fritz Sibar yun, nakapasa rin po siya. Sipain daw yung upuan. Tapos, wag na daw maglilingon. So, hindi ko sinipa yung upuan. Kasi ako yung nasa front. Nakakahiya sa proctor kasi nasa front po siya. Tapos, siguro yung proctor pag nakita niya. Tapos, Sir Mads, yung pagkalabas ko, Sir Mads, parang lutang talaga ako, Sir Mads. Ako yung last na lumabas ng room namin. 6:12 po ako lumabas ng room namin. Until 7, di ba? Until 7. Kasi, hindi nga ako sure kung papasa ako sa major. Kasi ang hirap-hirap ng major. Lahat talaga. Hindi talaga lumabas sa aming review center. Siyempre as product ng COVID-19, no? So hindi namin naitako lahat ng mga lessons na 'yon. Hindi ako lumingon talaga, Sir Man. Sabi ng proctor niya, sabi niya, "Sir, yung bag mo na Naiwan mo sa upuan." Lahat ng mga bag. Pero nasubmit mo yung paper mo sa proctor. Yan, sabihin ko yung paper ko. So no choice ako. Alangan maama ko na, gano'n. Wala, bumalik talaga ako, lumingon talaga ako, guys. Lumingon ako, kinuha ko yung bag ko, yung mga gamit ko at umalis na ng room. Pero bago yan, Sir Mans, taga-receive ko po ng papers ko po like sa Gen Ed. Pray po talaga ako, nagpe-pray ako bago magsimula. Tapos magpasa ako ng Gen Ed, pray ulit. Receive ko ng Prof Ed, pray na ulit. Tapos pag-submit, pray. Bago umalis ng room, sabi ko, Lord, hindi na po ako babalik dito. Hindi na ako babalik dito, Lord, kasi ipapasa mo ako. Ganun rin po yung piniray ko po sa Gaisano sa my PRC. Sabi ko, last na to nung pag-process ko nang kukuha ako ng board exam. Last na to, Lord, hindi na ako babalik dito, sabi ko. At tapos, ng time na yon, hindi ako gumamit ng maraming lapis. Nilaglag ko po yung lapis, ha. Isa lang yung lapis na ginamit ko. Pinulot ko po siya. 'Di ba sabi nila, wag daw papulutin yung lapis kung malalaglag. So no choice kasi yung ginamit ko isa lang yung lapis na ginamit ko at wala po siyang eraser kasi sabi ko nga hindi ako mag-erase kay baka yung machine, ganun. Meron ko 3 tamang score na iba po yung letter na na-shade ko. Tapos pero no regrets, guys, no regrets pa rin. At tapos yun, Sir Matt, so parang taliwas po ng mga beliefs na ginawa ng mga ibang teachers talaga. Kasi hindi naman
stability. Depende naman sa tao kasi kung Oo, naniniwala depende ka. pa rin. Kasi pag time mo na ibibigay na sa'yo yung will mo, yung gusto mo, ibibigay talaga sa'yo. Kahit anong hirap o kahit anong pa yan. Kasi there are some cases kasi na yun, masyado siyang focus sa pagre-review, pumunta siya or nagbayad siya na sa mahaling review center pero hindi pa rin binigay sa kanya yung lisensya na gusto niya. At meron namang yung isang teacher, aspiring teacher na nag-self-review lang pero nakapasa. Kasi iba-iba yung will at kung time mo talaga, ibibigay sa iyo kahit ano pa yan. Yes. Kahit pumasa ka or na hindi ka pumasa, yung importante, lumalaban, patuloy pa rin. Kasi hindi sa lahat ng oras, yung desire ng heart mo, ibibigay ni Lord. Merong tamang panahon para sa iyo, guys. Kahit ngayon di mo tamang panahon, pero next day or next year, kukuha ka ng board exam at pumasa ka. So yan talaga yung tamang panahon para sa iyo. Correct. 'Di ba? So ayan guys, lumabas yung result. When sa inyo lumabas? March 19 po ako kumuha ng board exam. Lumabas siya May 19. Dispera sa piyesta sa amin, guys. Siya po yung hinihintay ko na magme-message sa akin na pasado ka na sa board exam. Pero iba yung wala akong na-receive. Walang signal pa. Kasi loading pa yung system ng PRC siguro. Kasi nag-upload pa yung list of passer. So yung una kong nakita is yung top notcher pa lang that time. At sinabi ko sa kanya, hindi ko pa nakikita yung pangalan sa list of passers. At siguro medyo na-stress na ito. Kasi papauwi pa ako ng bahay namin noon. At na-message ko siya na hindi pa nakikita yung pangalan niya. Ayun, so siguro nakita na nasabi niya ng kanyang kakilala na pumasa siya. Kasi siya po yung yung inaasahan ko na talaga na maghihintay na lang po ako ng message niya or pagbati niya na nakapasa na pa ako. Pero natulog po ako. Talagang ginising po ako nung alas 3, Sir Mads. Alas 3, pag open ko ng Facebook, sabi niya, nag-post si Carbalita na yung the results are out. Oh my God, grabe na yung kaba ko. Sabi ko, kinalik ko na yung link. Tapos, nakita ko na po yung ibang kong mga classmates. Yung ibang kong friends sa Facebook na nakapasa na, lumabas yung result. Tapos ako, parang hindi ko pa nakita. Talagang, nang umabot ng alas 3, alas 4, system error kasi traffic daw yung link. Traffic kasi yun. 5 PM na, wala pa rin ako na-receive na pagbati galing kay Sir Amado. Wala. Sabi ko, baka na-overthink ako. Sabi ko, baka ako na lang po yung hinihintay. Parang ako na lang po yung mag-discover na hindi ako pumasa. Kasi baka nahiya sila o ma-offend ako kapag sila na po sila ma-hurt nga. Sila na yung magbabalita sa akin. So, alas 5, pag alas 5:30, yung friend ko or classmate ko before dito na sa Cebu, apat kami sa batch namin kasi Sir Mas kumuha ng board exam. 3 kong classmates na kumuha. Ginenet nila, guys. Congratulations, very kang Cristo GD. Ako wala sa gihapon. Amo ko na nag-chat ako amo ko na masa ako. Paghambalin na sun nga pag-post sa ngalan sa picture. Sam, congratulations. Doon na po guys ako grabe iyak, parang wala na akong parang talagang lahat ng pressure lumabas na, lahat ng mga naganap before bago ng board exam, parang wala na, pero nag-pause muna ako Sir Mas kasi sabi ko baka mali yung yung middle name. Middle name ko. Verify ko pa. Tapos pag-amo ko na. Nag-post na pag-verify ko. Balikin. Hindi na mali. At doon guys, sabi ko, parang gusto ko nang uuwi. The best year, the best fiesta na naganap sa buhay kasi lumabas po yung board exam at naipasa ko po siya. Thank you Lord Gabe. Ngayon guys, sa lahat po ng kukuha ng board exam, yung maiti-tips ko na lang siguro na pray with action talaga. Balance. Bakang pagre-review. Time management is important. Maghanap ng mga legit na mga resources. Collaboration is important. Sir Maz, ikaw ba naginip ka ba na nakapasa ka ng board exam before? Prior to that, hindi. Ako na naginip ako Sir Maz. After ng time na yon, nung naghihintay ako ng result, naginip ako na pumasa ako ng board exam. Tapos kinoment ko po siya sa isang post sa left na group chat. Pero hindi ko na po siya nakita. Nung pumasa ako, sabi ko, gusto ko itong makita na yung message ko noon. Hindi ko na nakita. At alam nyo ba guys na isa sa mga kabarangay namin, nagsabi na, Sam, pumasa ka ng board exam. Nanaginip daw siya, pumasa ako ng board exam. Ama ko, hindi ko man ikaw palaging iniisip, pero bakit nanaginip ako na pumasa ka sa board exam? Pero yun yung pumasok sa isipan ko na baka confirmation na po ni Lord. Kasi, nanaginip ako before that, at nanaginip siya na pumasa rin ako. At yun guys, it's a sign na nung lumabas ang board exam, para talaga sa akin yung LPT. Meron na pong LPT sa dulo na. Meron ka pa bang idadagdag, Sir Mads? Ayan, so dagdag ko lang na never compare yourself to anyone else because you are unique and you do have individual differences.
Ayan. So, regardless of purpose for your life, if not now, maybe soon, your request or desire will be granted. Yes. Ayan. So, if you do have additional resources, you can visit my page. Correct. I do have a Facebook page right now to support TLE majors. So, you can visit, like, and follow Sir Mads. Alright. Okay, thank you so much. Huwag niyo po kalimutan na mag-like po sa aking Facebook page, Samson Divina Gracia Vlogs, sa aking YouTube channel na mag-subscribe, no, sa TikTok ko po. Huwag niyo kalimutan na bumili ng mga products ko. At kung gusto niyo pong tingin ng iba pang tips or like reviewers, no, yeah. Don't forget lang mag-message sa kay Sir Mads na page or sa akin sa Samson Divina Gracia Vlogs ko kasi magbibigay pa kami sa inyo ng reviewer sa TLE at even though sa Gen Ed and Prof. Gen Ed, yeah. And guys, thank you so much and bye-bye for now. See you sa next vlog. Yay!